na lang nila ng Assassin, Phoveus and Fanny. Okay, Wow. right out of the gate. So yung Phoveus, una nating nakita from SRG yesterday nung tinapatan nila yung NIP flash. Na may It was a apat na dash. na may apat na dash. It was a mid lane Phoveus Yes. na pinili, and now it's a Fanny this time around. Wow. Para kay Easy. And I like this mainly because nakaka-bother na nga ito sa isang Harith pick, pero nagda-dash din kasi yung Valentina. Ngayon, kahit sinong i-pick sa jungle, lahat ng assassins ay may dash. Imposibleng wala. Parang pipilit mo na rin kay Sekis na, oh, tutal ako magpa-fanny ngayon, baka naman gusto mong ikaw muna ang mag-akay. Oh, kung usapan lang ng mga pambibiglang hero, sana kami mga kakaiba pa tayong makita. And speaking of kakaiba, ay mukhang inilabas na rin ng SRG yung alpha nila na maganda rin yung naging record, not just in their previous MPL season, maski dito sa MSC, panalo pa yung mga nagiging games dito ng alpha na likely hahawakan naman na ni Sekis. No? So, Yeah. nag-iba na tayo for this game. That's the only way. So, kanina nakita natin na SRG nag-assassin, they pick up the Fanny, tapos nag-akay naman yung Falcon AP Bren. Even though masakit talaga yung Alpha, you could count him as a utility jungler, not as an assassin jungler type. So, ito naman yung SRG version na magpipili ka ng utility jungle against an assassin jungle. Yung masakit lang doon is masakit at nagbibigay ng true damage yung Alpha. So, isa sa mga maganda dito para sa Falcon AP Bren is na wala naman yung Angela. But they still have to respect the possibility na meron pa tayo makikitang healer type na roamer for Yumes, which is tinanggal naman ng Falcons AP Bren. At parang matutunaw nga naman kasi no ang Phoveus sa isang alpha pickup, considering na kapag nahuli ang Phoveus ay talagang masasabi natin na may stun lock kahit papano ang isang alpha, pero hindi rin naman ganun katagal. So I would suggest na merong pang dagdag na lock para sa side ng SRG, pero ngayon na nagbaban sila, mukhang hindi na mahahawakan pa ni Flaptz ang kanyang barracks. Napaka-tricky rin kasi na merong presence of the Valentina agad for SRG dito, no? Talagang secure pa kaya rito ang Falcons AP Bren nung iba pang mga tanky talaga dito or setter tanks, considering na may possibility na manakaw lang yun dito ni Stormy on the Valentina, or yung mga typical ba na kino-complement sa Roger like the Florin para mas magiging ligtas lang dito at The combination yun. Yeah, and I think the Kaja plus the Alpha pa lang, yung dalawang yung pa lang, kaya na talagang pumatay. At kung sakaling mag-Ruby ang side ng SRG ay mas lalong sasaya ang Phoveus pick na to, kaya naman Tigreal ang kanilang kinuha. May dash pa rin, pero at least may pang lockdown na karagdagan sa SRG o Selangor Red Giants. Falcons AP Bren, I would say Ruby Cho na to eh. sila na lang kaya. Combo yun eh, pwede mong i-combo sa Phoveus. Masakit lang dun, wala pang Ruby history dito ang Falcons AP Bren. Cho they do para kay Ogwen, but the presence of the Tigreal, kailangan nila ng problema dito, kailangan nila ng poke. So I think they need to put the Phoveus into the EXP lane. Oh no. The Esmeralda is open. Kung sakaling sa XP lane nila ilalagay. But all close range, masaya yung Tigreal stuff. Right now, ang ganda ng drafting ng SRG. Napapaisip talaga yung Falcons AP Bren kung ano pipiliin nila dito. It's the Edith, they need the magic damage. Wow! Sila naman yung nagtamos. What a swerve! The Edith and Thamos ang magiging lock-in dito ng Falcons AP Bren. And this time, no, masasabi natin, secured na Rome ang Edith na to. Mukhang kinakailangan talaga rito mag-pick up ng XP laner na kayang makipagsabayan sa Thamos and sa team fights na gustong mangyari ang SRG. Wala na rin yung Terizla po kung export na lang. Wala na rin iba. Balik X-Board na naman para sa Selangor Red Giants. At 2-2 na nga ang ating serye ngayong gabi. Super Marco on his Kalmot King mode kontra ang pinakaunang Harith ngayong araw na to. Malapit na nating malaman kung sino nga ba ang unang makakahawak ng match point of this best of 7 grand finals. Punta na tayo sa ating casters, Manjin and Chantel. Kayo na to. Parang na-reset, Chantel. Parang na-reset, best of 3 na lang ang nangyayari. So 2 wins. Makakuha na tayo ng bagong kampiyon. Ang strategy ng SRG, protect innocent. Kaya naman, Harith na kasi niya yan eh. So yung laban doon lagi sa loob ng Zaman Force. Maaabot kaya yun ng F-Cup. Kailangan madiin doon na kay Innocent, pero yung gusto din naman sanang strategy ng F-Cup ay parang pwedeng sunugin dito ng X-Borg
ni Cram kasi more on melee heroes. Usually ang mga pangtapat mo dyan is isang XB na true damage against the makukunat na mga heroes. Tingnan natin kasi yung X-Borg dito ni Cram ay natalo nung unang beses niyang ginamit, pero akin na lahat nagme-make sense dito kasi ang mangyayari dito, magtatabi-tabi yung SRG as long na buhay si Innocent, we win. Oo. Kasi basically yun yung gagawin ng X-Borg, isusok niya lang lahat ng damage, and plus ano ka pa dito, Roger ka pa, gusto mo lumapit eh. Oo. Pag Roger ka. Saka parang problema din pala nila dito. Kanina na-counter nila yung expert ni Cram kasi meron silang pang poke doon sa Firaga Armor. Ngayon wala. Parang wala masyado. Parang Oo. naka-focus masyado doon sa pag-counter ng isang Harit with a Phobius sa Hero ni Few. Pero tingnan natin. O nga no. Di ba? Wala ano kaya pwede pang ano nila dito, pang burn doon sa Piraga. Natalis patabain talaga nila ng super. Si Marco. Si Marco, oo. Tingnan natin, Flap TC, Vengeance coming in. Nandito si Sim. Masakit yan, pare. Masakit yan, pare. Alpha yan eh. Oo, at saka ang Alpha online yan kahit anong mangyari. Oh, first blood. Okay, Seiki. Hinahanap ngayon ni Marco si Crab. Uy! Ay, ni Kyle. Ay, Kyle. no, oh, no. Oh, no, Kyle. Wala makukuha. Pero makukuha pa siya ni Ogwen. Ogwen, flicker in. Kulang sa kable. Okay, that's a great kill mula kay Kyle. Kahit pa paano, naibawi at na-delay ng onte. Si Seikis, level 4 pa lang si Kyle ngayon. Actually, siya pala yung na-delay. Oo, naparaanan naman. Ang ano nga lang doon is kinailangan pang gamitin yung flicker dito ni Ogwen. Pwede sana gamitin doon sa may turtle later on. Pero kill is a kill. At least mapantay dito yung kalamangan kanina ni si Kais versus kay Kyle TZ. Gucci pa rin. Solve pa rin, solve. Pero ako, Chantel, alam ko hindi mo magugustuhan yung tapas ng dila ko, Chantel. Sige. Pero itong lineup ng SRG, parang nag-reactor si FCAP dito. Oo nga eh. Agree ako sa'yo, parang nag-react masyado dun sa Arit. Which is kailangan mo naman talagang gawin. Kasi nga, Arit yun, one of the best Nakawalan mo eh. Oo, gold laners ngayon eh. Tingin mo ba masyadong maaga yung Phobius? Or sakto lang? Parang sakto lang eh. Parang sakto lang. Kailangan na talaga dito is hindi masyado mabigyan ng space si Cram. Kasi si Cram kasi ang ganda din pumosisyon. Oo. Tingnan nyo guys, medyo na-delay. By the way, si Open doon sa pag-level 4. Si Yum, si Stormy ay level 4 na. Naku! Si Q din naman nandito. So kailangan talagang maging pasok yung kung kanina connected na yung cable si Kais, dapat kay Kyle TZ ganun din. Idadaan ng FCAP to sa team fight prowess nila. Pero ako masasabi ko, mas matindi ang SRG pag tabi-tabi galawan. Kumbaga ang ginawa dito ng SRG, may mala-ube strat pero walang heal. Ube na tabi-tabi, team fight, parang ganun. Open na damage, pero wait lang nga, ginamit na nga dito yung implosion, mahahatak pa palayo. Si Open dito ay gagamitin na ng kanyang pagpasok doon. Pero nga lang dalawang player, ang patay, tig-isa. Falcon CP Bren and Selangor Red Giants. Good take. XP lane laban sa post 5. Medyo good take na. Nakapaghubad ng armor doon si Owen kaya nakakuha ng magandang damage. Pero i-reset yung turtle. Pero kasi alpha to, alam mo ba minsan yung alpha na yan, kapag kalaban mo yan, hindi mo alam kung may damage o hindi, magugulat ka na lang, patay ka. Saka hindi mo alam kung makunat na ba siya. Pero para si Alpha kasi yung mga klase ng pwede mong gawing jungle na may damage at may kakunatan din taglay. Dahil na rin doon sa, parang malarubi na may damage to eh. Flap TZ, magpa-flank dito, Cram. Kukuha ng zone. Okay, pasok ngayon si Kyle. Sino ba natin? Si Seikis. Cutthroat ka, boy! Hiwa ka, boy! Chuk-chak! Sino makuha ng retribution? Walang iba kundi si Kyle TZ. Babanatan ngayon si Cram. Anong walang poke? Pwede naman. Banatan na banatan. Ogwen. Mauuntog. Doon lumamang ang FCAP. At kita natin ngayon na for the side of Falcon CP Bren, hindi din sila nagpapadikta. Kung sumagot daw doon sa draft ng SRG, sila naman gagawa ng play. Kaya naman napakaganda dahil nabibigyan nila ng space ngayon si Flap TZ. Baka masira pa kanila yung Torre dito sa baba. Ay hindi, dadating ng mga players na SRG. 1K ang kalamangan ng FCAP. Okay na daw. Kasi sabi nga ng mga Pinoy, basta platuhin mo. Nakaplato. Nakakuha ng magandang gold ang FCAP sa laban na ito. 1K ang, actually 800 lang ang kanilang kalamangan, magwa 1K. Then again, naka-ready ang SRG dito. Kung titignan mo ang pattern ng ating laban, doon sa mga nanalo yung FCAP, Chantel, lamang sila early, pero pag nag-late game, pag alam na ng SRG yung lineup nila, 3 items na, nakikita mo talaga yung prowess Pumapalag, prowess ng SRG eh. Oo. May suntok talaga pabalik eh. Kumaga in Filipino, RG Boys term, may hulog. May hulog, may arit. May arit dito, may harit. May arit ang harit. Tama. MVP si Innocent yan nung huling gamit niya yan. Oh, cutthroat ka boy, chukchak. Okay. Yan na nga. Okay ha. Okay ha. Okay na tayo guys.
Okay, Koke. Okay, Oo, Koke. Naka-cutthroat na dito. Ayan na. Ayan ang fast hands. Oo, ay ganyan pala. Ganyan pala dapat. Dalawa. Tatlong daliri. Pati Anim. sa minimap. Minimap, oo. Grabe yan eh, no? Oo. Ang masasabi ko dito, Chantel, kahit na nakikill dito si Cram, parang trabaho din kasi ng XP lane mamatay. Di naman ako sa negative, Dead Chantel. lane, dead lane. Dead lane. Hindi naman ako sa negative, Chantel. Ano lang ako, realistic. Realistic. Realistically speaking. Flicker out si Ogo na at umalis na nga doon sa kanyang robot. Sobrang fake. Save, ano lang tayo, save mode, save mode. Safe mode lang, safe lang. Kumbaga, minsan kasi sa buhay, Chantel, may mga taong risky, tapos may mga tao ding safe gumalaw. Oh, merong ibang mga practical lang talaga. Oo, practical lang talaga. So ako medyo safety ako dito, Chantel ha. Kasi kumbaga, late game ang tunay na laban ng SRG dito eh. Unlike kasi kanina, kulang yung damage output ng Breno, nalulugi sila Kaya early. alam nila na kaya alam Oo. nila na kailangan maging aggressive sila. Eh ngayon meron eh, may onting damage dito. Alpha kasi to, Hotel eh. Oo nga, kaya kailangan nila sumubsob na sumubsob. Kaya siguro nakaharang nila Falcon Savvy Brand kaya naman makukuha nila itong turtle sa ating laban na 4-2. Medyo lumalawak yung kalamangan dito ng Falcon Savvy Brand. Yun yung kinagandahan at si Flap TZ. Patalon-talon lang ba? Even si View dito yung nag-demonic force na. Gandara. Nakuha na yung Zaman Force. Yun ang kailangan mo doon. Pakuldanin mo lang yung Zaman Force. Kahit wala na yung demonic force. Nabubuyoy-buyoy na. Pasensya na, guys. Kahit kasi kami dito nasa Riyadh, kami nararatel din. Narara- Napakaganda ng laban. Oo, na ano din kami, kabado pende rin kasi kami dito eh. Oo. Nangyari na eh. Pero eto na nga, ate mo Chantel ha, goods pa rin si Super Marco dito. Looking at the items right now. Meron na siyang Wind Talker, mabubuo na yan. Ayun na, buo na yung Endless Battle. Pwede na yan ha, 2 items na yan. Kaya lumaban. Mga ngati na si Innocent yan. Kakamot na si Innocent. Say, aray. Okay, okay. dito sa may top lane, parang Fok ang lang trabaho yata ni Kyle TZ ay siya ang magtatanggal Oo nga. ng Firaga armor. Sana- Nakita mo yung mga cable sa Sagyo. Ang tindi, parang Attack on Titan. Oo. Ang tindi. Alam mo, usually kasi lahat na nananalo dito, blue side eh. Ah. Diba karamihan? So, first pick talaga. Oo nga, First ayun pick talaga, oh. Sakto. Win Blue rate side, pataas. 100% win rate sa series na to. Sa series. Actually, Overall, 60. Sa lahat, group stage hanggang wildcard, blue side talaga. Kaya kung gusto mo, pag rank games ka, gusto mo first pick kayo. Ang dami na kasing masyadong lason, kumbaga yung mga lason picks na overwhelm na dun sa red side. Pero kailangan blue side kapag ka 5-man kayo. Delikado kapag blue side kayo, tas lahat kayo marksman. Depende, yun lang. Ang Experience delikado. mo na ba yun? Experience ko na yun. Yung biglang lahat nag-marksman kasi na may umagaw ng Ay, role. umagaw eh. Oo. Tingnan natin, medyo makunat na si Flap. So yun lang yung ginagawa ni Kyle. Pinopoke niya lang si Cram. Para medyo mailang. Oo. Tsaka siguro para mabait doon yung last insanity kasi kapag ka nawala ng kananga ng Firaga armor, parang ang pinaka-option mo na lang is umalis na or kapag ka feeling mo may threat, diretso last insanity. Maganda rin ang hulog ni Kyle TC dito. Hindi basta-basta yumayanig ang kanyang banig pagdating dito kay Cram. Sabi niya, sige, export ka lang. Papaypay ka lang naman eh. Kaya ko namang iwasan yan. So, Kyle really setting the tempo of this game. Nasa kanya talaga yung ano dito eh, yung speed lang eh, no? Actually, parang sa laban natin, parang yung naging story more the junglers. Pero nakikita natin yung Firaga armor dito, nangatgat na. Kaso nangatgat din yung buhay din ng Flap TC, grabe ng vengeance. And yun nandun sa may ilalim ng torrent, na free hit na nga. Stormy ang mga wala doon, natuloy pa rin ang laban natin. Pew! Nasunog ni Kuya Cram! Medyo malalim ate mo, Chantel. Hindi pa basag yung torre doon. Nakatulong pa yung torre ng damage. But that's a 1-for-1. Tabla yung laban na yun ha, ate Chantel, kasi mage sa mage. Oo nga, at dahil dyan, kahit meron ng Lord, hindi pa yan sisimulan. Di pa, kalma lang, kalma. Oh, ano muna? Anong tawag dyan? Vision lang. Vision lang. Tandaan mo, ito kasi nangyari sa game number 3, nag-adlib yung F-Cup eh. Binago nila yung galawan. script, Binago yung script. Sabi ni Daki, no, we need to stick to the script. Oo. Kumanon si Daki, we need to stick to the Mas script. maganda daw ang storyline pag lagi ka nasa script. Oh, magasasin ka na kasi, Kyle. Sige coach, sige coach. Hiniling mo kasi to, Kyle, dati nung MPL Philippines, pag nag-assassin ka, natatalo tayo. Pero ngayon, sige na, use the assassin. Okay coach, okay coach. Sabi doon ni Kyle, sige coach, paani ko na to. Paani ko na to, coach. The tempo is real. Pero eto nga, Chantel, kumukunat na naman ang SRG. Nararamdaman mo na pag eto, nag-build na ng mga armor. Ayun lang. Ayari, chikudo ka talaga dito, Hotel. Tingnan mo. O, kailangan lang makaburst talaga agad. If not, siguro pwede nga yung ginagawa. Okay. Maganda dito yung ginagawa ni Kyle TZ kasi ano din siya ng minion wave from time to time para nag-clear. Ayun oh. Kailangan mag-clear lang muna. Ang daming ginagawa ni Kyle pala. Oo. Isa siyang cable man. Oo. Check niya kung naka-connect na ba lahat. Konektado. Tingnan natin. Lord Dance lang muna. Kyle Sakit sa TZ ulo now tong has the ano to. purple. Tingnan nyo mabuti si Innocent ha. Poprotektahan si Innocent dito. Yayakapin ng matindi to ng side ng SRG. Ganun na plano eh. Tingnan mo, magra-wrap around sila sa loob ng Zaman
One. Kumbaga, ano to, parang bimbap. Yung may putahe na dun sa may gitna. Okay. Kaya naman di babasok dito si Innocent at diretso yung panga dito. Yun Ayan yung na. force. At nabuksan na yung pwesto pero may implosion para dito kay Yoms. Sa loob ng torre, ate! Oh my G! Yung tower damage medyo masakit dito kaya tatlo na wala sa side ng FCAP. Si Marco na lang maiiwan at doon lumamang! Ang Celamora Giants! Si Yams lang ang nawala at buhay pa rin si Innocent! Masyadong napalalim at sabay-sabay mapapanood ang pagkuha ng Lord na ito! At napakaganda na napansin mo kanina na mayroon pang Torre sa gitna. Kanina pa talaga nababaliktad yung sitwasyon dahil yung Torre nakikisali sa teamfight. Sumasali yung Torre sa team fight, wala naman sa trap yan eh! O, tinan mo, pagkapasok nila, Bumabanat so! umempleusyon, tapos dumire-diretso, buhay pa pala si Cram. After the moment na yun, kaya naka-double kill pa. So ngayon, kung ikaw ang player ng Pilipinas, kailangan mo muna maging kalmado. Actually, hindi ko nga malaman kung bumabanat eh. Kung hindi man bumanat yung Torre, yung ilang kasi. Yung Oo. ilang kung bumabanat ba yung Torre. O, di ba? Kung bumanat, di mas talo lugi. Kung hindi bumanat, nailang ka ngayon kasi may Torre pa eh. At yung sinasabi ni Manjin na ilang, parang mare-restrict kung hanggang saan Yung lakad mo. yung lakad mo. Parang ano lang yan, pag may lakad ka, hindi mo alam kung hanggang saan yung budget mo. Oo, ganun. Ganun na ganun. Kung baga, magpapalibre ka na lang. At tingnan natin. Uy, nag-concede. Nag-concede na si Yams. Kita na Ogwen, pinipihan ni Ogwen. Okay, kalmadogi. Ate mo, Chantel. Depensa lang muna para dito sa Falcon Safety Bren. Nagkaroon tayo ngayon ng low-scoring game. Kanina, yung Test of the Waters ng Game 1, action-packed, 20 plus kills. Ngayon, 6-7 is the scoreline. Antikiras na si Yams. Kunachi na talaga ang galawan dito. Hindi rin basta-basta mapapatay ang Alpha dito. Napakakunat yan, Chantel eh. Oo Pwede nga. mo kasing, yung Alpha kasi na hero na yan, Aking Blood Wings. pwede mo yung tratuhing utility assassin. Na may dami. Utility assassin nga. Hybrid yan, parang Pokemon, water type na, grass type pa, yung ganun. Sino ba mga parang ganong Pokemon? Hindi ko na alam, si Dito, lahat si Dito eh. Oo, di ba? Kasi ang nangyayari dito, pwede Hybrid, siyang hybrid. pumasok. Oo. Tapos pag pumasok siya, siya na rin yung pwedeng dumamage. Bahala na makakasama niya kung paano follow up ang mangyayari. Kung hindi ako nagkakamali, ang binil niya dito, Warax, tas yun na, pakunat na siya. Ako na si Hybrid Man. Sabi ni Sekis, ano ba yun? Kala nyo naman ha, nire-request nyo pa kanina, magkakaya ko. Hindi, may assassin pa rin. Letter A naman. Pag may espada ka, matic assassin ka eh. Letter A naman, Alpha. So, nahihirapan din sila dito sa Alpha na to eh. Makunat din yan eh. Oo, kaya siguro ginagawa din dito ng Falcon Safety Bren, lalo na ni KLTZ. Kanina nasa may bottom lane siya nag-clear. Pumunta siya ng top lane, tapos ganun ulit yung magiging pattern nila hanggang magkaroon ulit na dito ng Lord na pwede simulan. Ang sakit na, Manjin. Bestie. Nako, paring Manjin, ang sakit na ng pakurot dito ni Innocent. Innocent, pumupompiang na, mala FPJ. Pumupompiang na, naku sakit. Matic out. Okay, nakapagbatang armor si Open dito. Tingnan natin kung mabuhay pa, mukhang hindi. Yung damage shot ni Sekis na nandun. Pre-hit dito, Super Marco sa batang gilid. Wala na si Crab. Tingnan natin pumapaypay. Pero wala na rin dito si Flappy Boy. Wala na rin si Stormy. Nagkakalabanan na ngayon. Papasok ngayon si Kyle Dizzy. Pero maiwan si Super Marco. Super Marco, pinanood na yung replay. Siya lang din natira doon. Tingnan natin, Marco. Nagkaboy. Oh! Kalmot ka, boy. Super Marco, pero nagkamera ka, Arbor. We alive! We alive, Ate mo Chantel! We alive! Oh, cable management! Sige. Ay, naku, hindi nakita Sino si ba Crab. uli? Hindi makita si Crab! Ay! Hindi tumama! Oh! Cut road ka, boy! Nagkamali ka ng nilabasan na damo. Nagkamali ka! Hindi ka na sana lumabas, Cram! Pero lumabas ka! Kaya doon nangyari ang nangyari! Natakot bigla si Cram, nabasa niya. Don't touch the grass. Touch the grass kaya out! Umount siya doon! May kumunoy! Kaso nahuli, tinapakan mo Ang tindi ng laban. Let's watch the STC instant replay. Napaka-perfect kasi ng spot na rin na to para kay KTC kahit papano. Pero alam mo siya, hindi rin nakaporma si Ogwen eh. Oo. Hindi siya nakabanat. Kung nakabanat lang siya dito palagdo eh. Nag-flicker out kasi agad si Ogwen na burst din siya. Ito yung kinagandahan si Super Marco. Inantay niya yung perfect timing. Pero perfect timing yata to para sa Falcon Safety Bren. Galing Pero mo. set up play si Ogwen na naman. Ang napatay nila. Ang na si KTC. Medyo lumakas yata pa rin hapat dito si Stormy. Si Kars pa rin makakakuha ng Lord. At dahil dyan, walang casualty yata. Naiwan pa si Pew. Akala natin lumabang. Nalilito na ako sa blue tsaka sa red. Hindi pala lamang! Hindi pala lumabang! Na-damage output lang pala! Ang hirap naman kasi kapag nasa loob ka ng Zaman Force, yun lang talaga yung strategy ng SRG. Tingnan mong mabuti to. Tingnan mo si Innocent. Op, labas mo yung Zaman Force, bestie. Nilabas ang espada. Nagdikit-dikit sila tan. Walang aalis sa Zaman Force na yan. Kumbaga sa laruan ng pambata, sa langit lupa, walang bumababa sa lupa. Lahat nasa langit. Yun ang pinaka-problema dito ng Falcon Safety Bren eh. Naka parang ano yata to
medyo delikado sa kanila kung paano sila dedepensa. Yung feeling na minion wave nila is hindi ganun kataas. So kailangan dito maging maganda. Yung kanilang pagpwesto si Yums dito mga lahat yung buhay pa rin inhibitor nerd sa gitna ay sira na. Napakakunat, Chantel! Napakakunat! Nasa na yung damage output? Bailabanatan na si Pew! Ginagawa na ni Pew lahat! Pero tinayuan lang siya! Oh no! Pew is down! No spam capabilities ngayon sa FCAP! Walang taga-ubos ng minion, Chantel! Oo, mahirap talaga para sa kanila dumepensa dito ngayon. Wala din naka-clear na minion wave.